Senator Judge Tulfo Rafi is recognized for his Rafi Tulfo naman. interjections and interventions. You have 2 minutes, sir, for your questions. You may proceed when you're ready. Mr. Witness, are you familiar with the case of Ronel Mas? Opo. Napanood ko po yan. At that time, hindi pa kayong NBA director, no? Or not connected to NBA whatsoever. So, tell us briefly dito sa kaso ni Ronel Mas. Sa pagkaalala ko po rito, itong si Ronel Mas ay isang guro na kung saan siya ay nagsabi na kung sino ang papatay sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay papabiyaan niya ng 50 million. At sa pagkakaalala ko po, ang National Bureau of Investigation rin po ang tumugis at tumuli sa kanya, particularly po ang aming pong opisina sa Region 1. At siya po ay kinasuhan po ng pagbabanta at itinuring po na ang threat niya ay isang malaking threat po. Hindi lamang sa dating Pangulo, kundi po sa ating pong national security. In other words, Well, unang-una, false equivalence yun. Kasi nag-alok siya ng pera sa kung sino. Yung kay VP Sara, merong specific. Meaning, open invitation yung sa taong yon para patayin si Digong. Yung kay VP Sara, hindi siya open for all. Una-una, big difference. Pangalawa, ano ba ang position nyo doon? Tama ba yung ginawa ng NBI doon o hindi? Be careful. pinalan siya ng case ng inciting to sedition. And he was arrested warrantless. It was a warrantless arrest, right? Tama po. Okay, so isang guro nagbanta sa dating Pangulo, agad-agad inaresto ng walang warat. Now, yung VP Sara, si Vice President Sara Duterte, na nagbanta rin kay Pangulong Duterte at kay Pangulong Marcos. Anong difference ng dalawa? Well, ang pagkakaiba po nila, itong si Rene Mas ay isang guro, si Vice President, isa naman pong Vice President. Ang ganda ng pagkakaiba, no? Oo nga naman, mali guys yung ginamit kong pagkakaiba. Mas tama yun sa kanya. Oo nga naman, di ko naisip yun, ha? Actually, di ko naisip. Oo nga naman, mas relevant nga naman yung pagkakaiba, no? Vice President yun, tsaka teacher. Oo nga, no? Bakit di ko naisip yun, Paco? Hindi mo pinaalala sa akin. Mas make sense yung pagkakaiba nung sinabi niya kaysa sa sinabi ko. Sana sinabi mo lang din yung isa, babae, isa lalaki. Mas make sense, di ba? Alam mo, nag-overthink lang ako, guys. Nag-overthink lang ako sa pag-identify ng dissimilarities, okay? Kasi yung isa is nag-invite siya ng kahit sino at maraming tao, kahit sinong tao ang makakapatay kay Digong. Yung isa, hindi siya nag-invite, kundi meron siyang allegedly na kinausap na pag pinatay siya, papatayin yung tatlo. Okay? So magkaiba. False equivalence kasi open invitation yung isa, bounty, katulad nga sinabi ni Paco, bounty yung isa hired. Nag-hire ng assassin. Okay? Open for all yung isa. Specific yung isa. So, nag-overthink lang ako doon. Kasi ang tama nga naman pagkakaiba is teacher yung isa, vice president yung isa. Okay? Oo nga naman. Ba't di mo naisip yun? Matibag sa razor yan. The most absurd explanation is usually the correct one. Gago ka. Matibag sa razor ba yun? Melvin's razor siguro mas madali. The most absurd explanation is usually the correct one. Oh. Sige, Sabi tuloy. niyo patos sa NBI. Bakit nung panahon ni Pangulong Duterte, isang guro na nagsabi may patong sa ulo na 50 million si dating Pangulong Duterte, kung sino man makapagpapatay sa kanya, agad-agad inaresto ng walang warrant of arrest. And then ito naman si VP Sara, na sabi niyo, allegedly nagbigay ng death threat against President Marcos at hindi inaresto. I cannot speak for the NBI at that time, Your Honor. Okay, Nams Rizzo. Teka lang. Unang-una, make sense yung pag-aresto doon sa una. Pero sa pangalawa, it doesn't make any sense. Tama Think about it. Kasi gagamit na naman ako Occam's razor nito eh. Kailangan matibag sa razor tayo eh. So ano, pili kayo. Press 1 kung Occam's razor. Ha? Kung gusto nyo marinig yung Occam's razor,
Press 2 kung matibag's razor. Ha? Ano? Pili kayo. Pili kayo. Press 1 kung Occam's razor yung gagamitin natin. Press 2 kung matibag's razor. 2. Hindi nyo na marinig yung Occam's razor kasi ito na yung matibag's razor. Ito na. Pagkat yung mga pangyayari pong yan, wala naman ako sa NBI pa po. Subalit, ang ari ko pong ibahagi sa inyo, ipamarapatin po ninyo, yun na nga pong aking pakikipagtalastasan sa aming pong mga foreign counterparts na akin din na pag-aralan at sinasabi nila na sa kanilang jurisdiction, kung merong isang pagbabanta na ginawa ng Vice Presidente, ay maaaring agad na ikulong at matanggal kaagad po sa pwesto. Pero again, respectfully, I cannot speak for the NBI noon po at saka yung pangyayari po doon po. That's matibag's razor. Ay, ayaw nyo marinig yung Occam's razor eh. Wala tayo magagawa. Settle na tayo sa matibag's razor. Ang point niya is, well, dapat arestuhin din. Ito ng ginawa dati. Arestuhin din. Wala naman ako sa NBI noon. So, kung nasa NBI ka noon, magkaiba ba kayo ng opinion? Kasi, medyo naguguluhan ako eh. Sa matibag's razor eh. Okay? Minsan, alam niyo minsan kasi mahirap din gamitin yung matibag's razor eh. Tamo ha. Sinabi niya, ay hindi niya maano yung NBI dati. Kasi nga wala siya doon. Pero ang opinion niya is arestuhin din. Inaresto nga yun, di ba? Hindi ba dapat ang opinion mo is tama yung NBI dati? Ako naisip ko lang ha. Kasi irrelevant yung sinabi mong hindi naman ako NBI director noon. Tama? Irrelevant. Bakit parehas kayo ng opinion eh? Dapat kinampihan mo. Ako sa opinion ko is tama yung ginawa ng NBI dati. Hindi ba dapat ganon? Bakit parang sinasabi mo pa sa NBI dati is mali sila? That's matibag's razor. Gusto niyo marinig yung Occam's razor? Ayaw niyo rin naman marinig yung Occam's razor eh. Bakit hindi niya inaresto ngayon si VP kung tama ang NBI dati? Kaya nga eh. Tingnan natin ha. Naguguluhan na nga ako. Magulo kasi nga, matibag's razor nga eh. Okay. At sinasabi nila na sa kanilang Matibag's razor, Barbero. jurisdiction, kung merong isang pagbabanta na ginawa ng Vice Presidente, ay maaaring agad na ikulong at matanggal kaagad po sa pwesto. Pero again, respectfully, I cannot speak for the NBI noon po at saka yung pangyayari po doon po. Okay. Hindi ka makapagsalita, pero inaagrihan mo. Or sinasabi mo yung NBI noon bago ka. So, ibig mo sabihin si Jaime Santiago. Tama ba? Okay. Pero ano yung ginagawa mo? At di mo inaaresto? Punta tayo sa Occam's razor. Okay? Sa Occam's razor na, Caius razor. Nanakawin ko yung Occam's razor. Gagawin kong Caius razor. Okay? Pragmatic kasi. Okay? Pragmatic kasi to. Kaya tatawagin ko tong Caius razor. Okay? Let's think about it this way. Let's do a hypothetical. Okay? Ano tayo? Modal logic. Sa possible world semantics tayo. Let's say, yung nag-bounty ay hindi inaresto. So, merong pending na bounty sa ulo ni Duterte. Tama? Ni Digong. So, ngayon, kapag hinuli ngayon yung nag-bounty, hindi matutuloy yung pagpatay. Bakit? Sino magbabayad sa kanila? Gets? Gets? So, kailangan talagang hulihin yon. Punta tayo sa next kay VP Sara. Kung bakit hindi dapat hulihin. Bakit? Ito lang, napakasimple. Caius razor. Kapag hinuli mo si VP Sara at hindi mo hinuli, walang mangyayari. Pero, kapag nilagay mo sa protective custody, yun yung may effect. Bakit? Kasi conditional. Kailangan ngayon na alagaan mo si VP Sara para ma-prevent mo yung consequence. So, hindi mo dapat arestuhin. Ilagay mo sa protective custody. Bakit? Sa kulungan kasi, pwede rin patayin si VP Sara. Kaya hindi talaga maximal na na-arestuhin si VP Sara. Bakit? Kasi pag inaresto mo yan, pag nakulong yan, pwede rin patayin sa loob ng kulungan yan. So, kaya pag namatay siya, papatayin pa rin yung tatlo. So, kaya hindi mo pwedeng arestuhin. Kailangan mo protective custody. Gets? Ang tawag doon, Caius razor. Kasi pragmatic na may Occam's razor. Gets nyo na? Sino nakagets?
Sino na-gets? Kailangan huwag mapatay si VP. Correct! Kasi yung pag-aresto nung una, ang purpose is to prevent the bounty. Kung na-prevent yung bounty, kasi ito yung nagbigay ng bounty eh. Tapos nalaman nyo, wala palang pera na pambayad. O hindi matutuloy ngayon yung bounty. Tama? Doon sa kabila naman, si VP, hindi mo arestuin. Bakit? Pag inaresto mo yan, maaaring patayin sa loob yan. E di matutuloy pa rin yung pagpatay sa tatlo. So, kailangan protective custody ngayon. Kailangan ngayon protektahan si VP Sara para hindi matuloy yun. Habang hinahanap yung threat kay VP. Pero anong ginawa? Tinanggalan ng security. O, di ba? O, di ba? Either way, tama. Correct. Pili kayo. Caius Razor or Matibag's Razor? Press 1 kung Caius Razor. Press 2 kung Matibag's Razor. Alam ko may bias kayo eh. Pipiliin nyo yung sa kanya eh. The most absurd explanation is usually the correct one. The fact na hindi nyo lagay sa protective custody at hindi nyo ini-investigate yung sinasabi ni VP Sara na threat sa buhay niya, it only proves that you don't believe the threat. By implication, you don't believe the assassin too. Nag-gets nyo? The fact na hindi nyo in-investigate, the fact na hindi nyo dinala sa protective custody si VP Sara, it only proves na 1, you don't believe the threat. 2, you don't believe the assassin. Kasi if you do, kung imminent yung danger na yon, dapat kinuha nyo na kagad si VP Sara sa protective custody nyo at inimbestigahan nyo yung threat sa buhay niya. Pero hindi yun yung ginawa nyo. Ibig sabihin, hindi kayo naniniwala sa threat sa buhay ni VP Sara, and by consequence, you don't believe yung assassin at yung threat sa presidente. Think about it. It logically follows, right? Next session, nasa hearing na itong video na to. Yeah, you can actually derive it, right? Okay, if you actually believe yung totoo yung threat na may assassin, napapatay yung tatlo, dapat ang unang-unang ginawa nyo to actually convince us that you actually believe the threat is nilagay nyo sa protective custody si VP Sara habang hinahanap yung threat sa buhay niya. Kapag nahanap nyo imminent yung threat, dun kami naniniwala kayo dun sa assassin. Pero dahil hindi nyo kinuha, hindi nyo nalagay sa protective custody nyo, hindi nyo inimbestigahan yung threat kay VP Sara, it only shows na hindi nyo sineryoso yung threat kay VP Sara at hindi nyo rin sineryoso yung threat sa presidente. Bakit? I can derive it deductively through that. Salamat sa katabangan, Michael Cayo. Nakita nyo na? It follows. That's Caius Razor. Ganun lang. Ganun lang kadali. Apakadali. Hindi nyo lang sa hindi nilagay sa protective custody ang VP, tinanggalan pa ng security. It proves na you don't believe the threat. You don't believe yung threat din ni VP. Simple as that. Prove me wrong. Logically. It's called Caius Razor. Ano ibig sabihin po ni para sa inyo, Mayor Baste, nung sinabi niya sa isang Rage Coalition gathering, isang ulo lang naman ang kailangan namin at ang ulo ni BBM or Bongbong Marcos. What does it mean to you? Well, gaya po ng aking naging testimonya, itrinato po namin ito na isang threat sa isang banta sa ating Pangulo that transcends also to a threat to our national security. So is it the same as saying may patong sa ulo ang isang tao, like a reward, whoever can capture this person, dead or alive or something to that effect? It could be that way or it can be in many ways, pero ang sa amin po, ang namin naging interpretasyon nga dyan, isinama po namin ito sa maraming banta sa seguridad ng ating Pangulo at sa seguridad po ng ating So again, kung tinuturing yung threat, itong salita na binitiwan ni Baste or Mayor Baste Ba't si Duterte Baste? against President Bongbong Marcos, Ba't di niya inaresto? anong difference niyan dun sa binigay naman na threat ni yung teacher na si Ronel Mas kay dating Pangulong Duterte? Yung pong naging banta ni Mayor Basti Duterte, ipinasok po natin sa mas maaba pang pagsusuri, kaya po isinama natin ito po doon sa ating continuing threat assessment po. So why was he not arrested? Tulad na nangyari sa teacher na si... Well, mukhang targeted yung ginagawa ni Tulfo. Pero tama naman na i-point out yon na medyo uncomfortable siya sa mga DDS
Pero that question needs to be asked. In fairness kay Tulfo dito, double standard yung gustong gawin na ipakita niya dito. Okay? Ba't di siya arestado? Okay, hindi, wag mo tayo kay VP. Doon mo tayo kay Baste. Yun ba, yung kay Basti ba, ay threat? Yes. Ano yung continuing investigation o continuing threat? Continuing threat din naman yun sa, di ba, yung nagbanta kay Digong. So, anong pagkakaiba? Double standard ang gusto niyang ipakita. Ronel Mas. Pinupush niya ngayon, nilalagay niya ngayon sa uncomfortable position si Matibag doon sa pag-aresto kay Baste. Kaya kung bukas, huwag kayong magulat kapag inaresto si Baste. Dahil inutos ng senador. Ang warrantless arrest po kasi, kagaya na nangyari kay Ronel Mas dahil naging warrantless of arrest, siya po ay na-dismiss ang kaso. So yun Kaya siya naging... Kaya na-dismiss kasi warrantless arrest. Sir naman din po yung Ronel Mas. Ang warrantless arrest po kasi, kagaya na nangyari kay Ronel Mas dahil naging warrantless of arrest, siya po ay na-dismiss ang kaso. Pero hindi yun yung tanong. Ba't di mo inaresto? Right? So, ang sinasabi mo ba, okay. Parang ganito yung gusto niya sabihin. Hindi niya rin na-articulate ang tama. Ito yung ibig sabihin. Ang problema dun sa case dun kay Digong is na-dismiss dahil warrantless arrest. Tama? Okay, ang gusto niya sabihin siguro is, at this point, hindi namin gagayahin kasi alam namin madidismiss if we do that. Kaya sinasabi niya continuing hanggang sa magkaroon ng warrant of arrest. I think yun yung ibig niya sabihin. Hindi niya lang na-articulate ng tama. Pero kaya niya sinight yung warrantless arrest at na-dismiss is gusto niyang sabihin, ang pagkakaiba po is hindi namin pwede yan gawin kasi na-dismiss yung last time. So hindi namin pwedeng gayahin yan. Kaya nga siya na-dismiss is that hindi doon sa merit of the case, kundi dahil warrantless arrest. Nagets nyo? Kaya hindi namin yan pwedeng gawin. Yun yung pagkakaiba. Kami, we are taking our time. We are taking our time para hindi ma-dismiss yung kaso. I think yan yung gusto niya sabihin. Hindi niya lang na-articulate ng tama. So yan din po yung iniingatan namin na kung kami ay gagawa ng Ayun warrantless ang sasabihin niya pala. arrest, maaari pong ma-dismiss ang kaso. Ngayon po, Tama. So, na-predict ko. Yun yung sasabihin niya. Di ba? kasama po yan sa case build-up namin na maaaring magdulot po ng pagpapile po ng nararapat po Now, he now has an idea. Hindi. Actually, yun din pala yung sinabi niya. na kaso. Thank you, Mr. Witness. Senator Judge Raffy Tulfo, you have, I believe, one question, right? Actually, 2 questions, Your Honor. You may proceed, sir. You have 2 minutes, actually. Naku, na-stress na ako kanina. 5 minuto ako doon. Minamadali. But anyway, going back to Ronel Mas, what was the justification of the NBI back then when Mr. Ronel Mas was arrested without warrant? Well, they consider po that the threat is live and alam nyo nga Exactly. po yung sinasabi na lahat po ng threat ay hindi po, ito po yung sinuseryoso. So may nag-order sa na-arrestuin si Ronel I Mas? don't have that recollection. Hindi ko po alam. But the arrest was made by the regional office po of Region 1 po. So would you admit now na illegal yung ginawa ng NBI noon na pag-aresto kay Ronel Mas na walang warrant? Teka, trap question yan. Hoy, trap question yan. Well, si Ronel Mas po was released precisely the reason why meron pong lapses po dun May po sa lapses. procedure. Okay. Would you also consider na the fact na merong ginawang pagbabanta si Baste Duterte na similar dito kay Ronel Mas, na dapat umaksyon din yung NBI tulad ng pag-aksyon nila sa isang guro? No, not necessarily. Kasi, hindi nga nila pwedeng gayahin yon. Kasi nga na-dismiss nga yun doon sa teacher. Dahil nga, hindi justifiable yung warrantless arrest, right? Pero makes sense din naman na the threat was live. So, ang idea kasi ng warrantless arrest, isa sa mga grounds niya is yung nasa situation mismo, right? Kaya siya magiging warrantless arrest. Tama? Pero kung live nga, you can argue that nga. So, hindi nga nila pwedeng gawin yon kasi nga, na-dismiss nga yung last time dahil sa warrantless arrest. Na technical sila doon. Pero, maaari kasi ang reason is mali yung argumento nila. Right? Mali yung argumento siguro ng side ng NBI noon, kaya na-dismiss yun. Hindi dahil
Di ba yung caught in the act? So, kasi you can argue na caught in the act in the sense of the threat is being live. O the threat is live. Ay, hindi pala pwede nga. Di ba yung caught in the act sa live? So, kaya nga hindi nila pwedeng gawin nga yung ginawa nung dati. Kung yun man yung argumento. Yun nga yung argumento ni Matibag mismo. Na hindi nila pwedeng gayahin yun kasi na-dismiss nga yun specifically because of the warrantless arrest. So, ano ba to? Trap question ba to, Tulfo? Kaya katunayan, yan nga po yung aking binabanggit na tuloy-tuloy po yung investigation sapagkat alam nyo po yung warrantless arrest, lesson nga po dyan kay Romel Marcian na dapat po kasi immediate po yung pong pag-aresto. Pag yan po ay lumipas na, hindi na po tayo pwedeng mag-aresto under the law sapagkat papasok po ito sa illegal arrest po. Last na lang Oh, yun. Ibig sabihin, pag ano nung ngayon, kapag bawa, nanawagan siya, and then siguro isang buong araw, hulihin mo na. Ayun yung immediate. Pero ang nangyari kasi, ilang araw nakalipas bago hinuli. Yun makes sense. lamang. So, make a comparison. Yes, pero the problem, ang pino-point out ngayon ni Raffy Tulfo, I think, is okay, kung hindi dapat yung lumipas ng like isang araw, immediate dapat yung pag-aresto mo, bakit hindi immediate inaresto si VP Sara? Or si Baste? Well, siyempre, ang argumento nga ni Matibag is dahil hindi ako yung director nun. Yun. Bakit yung isang guro na nagbanta Yes, 24 hours hot pursuit tawag doon. Oo. Kaso magiging argumento lang ni Matibag dyan, well, hindi naman kasi ako yung director doon. Pero kung ako yung director ng time na yun, I would have arrested them. dati pang Duterte agad inaresto? At bakit itong isang vice president na nagbanta kay Pangulong Bongbong Marcos hindi inaresto ng NBI? I can only second guess po na maaaring may pagkakaiba po ng proseso or tinitingnan po ang administrasyon. Oo, tapos judge pa si Jaime Santiago, no? No, ang hirap nun. Nilaglag niya ang NBI dyan. Ang hirap nun. Kasi judge si Jaime Santiago. Ikaw, lawyer ka lang, di ba? Oh, judge yun. So, sasabihin mong mali yung ginawa niya. Okay, sige. Ang panahon na yun at ng panahon po ngayon. Maraming salamat po.